Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang bagong balita dito tungkol kay Pi Network. At ayan, sabi rito ay laganap na po ang mga balita at saka usap-usapan na posibleng malista na raw itong si Pi Network or si Pi sa pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. At yan po ay walang iba kundi si Binance. May mga bagong activities sa Stellar blockchain na nagpapalakas ng hinala. May mga transaction, wallet activity at connection daw kay Binance. Kaya ang tanong ng marami, totoo na ba? Malilista na ba talaga si Pi kay Binance? Kaya sa video na ito, ayan po ang siyang ating aalamin kung saan po galing ang chismis na ito. Ano ang mga ebidensya at gaano ito ka-credible. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa pinakaunang tanong kung saan nga ba ang pinagmulan ng issue tungkol sa Binance at saka Pi Network. Ayan, lahat ng ingay na ito ay nagsimula mula sa isang Stellar wallet address na may hawak na Pi tokens. Ang wallet na ito ay may code na nagsisimula sa GAB tapos yung kanyang huli ay nasa ZJNL6. Yan. Ayon sa mga blockchain explorers tulad ng PiScan.io at saka Stellar Expert, ang wallet na ito ay konektado raw po kay Binance. Makikita po sa log. Yan, sa mga logs ng wallet ay naglalaman po ng 2 Pi tokens. Ayan. Mukhang maliit na halaga ito. Pero sa mundo ng crypto, sapat na ito para mag-trigger ng malawakang haka-haka. At bakit? Kasi hindi po basta-basta ang pagkakaroon ng Pi tokens sa isang wallet na konektado kay Binance. Lalo na kung hindi pa opisyal na listed itong si Pi sa exchange na ito. Ngayon, ang sunod po na tanong is ano naman po ang papel ng Stellar sa lahat ng ito. Yan. Ang isa pang rason kung bakit maraming naniniwala na may galawan na ay dahil kay Stellar. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang Pi Network ay hindi gumagamit ng traditional na proof of work tulad ni Bitcoin o proof of stake tulad ng maraming altcoins. Gumagamit po si Pi ng Stellar Inspired Consensus Protocol na tinatawag po na SCP or Stellar Consensus Protocol. Sa halip na magmina gamit ang mataas na kuryente or hardware, ang sistema po ni Pi ay gumagamit siya ng tinatawag na security circles. Isang uri ng trust-based network kung saan tanging mga pinagkakatiwalaang users lang ang kasali sa validation process. Dahil dito, logical lamang na sa Stellar sila mag-test ng mga transaction. At ayon po sa reports, may 294,000 na Pi transactions na raw ang nangyari sa Stellar chain nitong mga nakaraang araw. Marami ang nagsasabi na ito ay parte ng pre-listing activity. Ngayon is ano naman po ang connection ng mga wallet test na ito kay Binance? Dito na lalong umiinit ang balita. May mga tweets at saka posts sa social media na nagpapakita ng mga transaction test na ginagawa ng isang Stellar wallet na sinasabing pag-aari ng Binance. May post po rito si Ginoong Mon Jeff na nagsabing ang Stellar Deposit Wallet ni Binance ay pareho raw ng wallet address na ginagamit sa Pi test transactions. Kung totoo ito, posibleng sinusubukan na ni Binance kung gumagana ang Pi integration sa kanilang system. Bagamat wala pang opisyal na pahayag, ito ay isang malaking indikasyon na may ginagawang aksyon sa background. Ngayon is ano naman po ang kalagayan ni Pi Network sa ngayon? Nito pong February 2025 ay inilaunch ni Pi ang kanyang mainnet. Nagkaroon din ng community vote kung saan tinanong ng Binance ang publiko kung gusto ba nilang mailista itong si Pi. At ang resulta ay overwhelming po.
ang yes na votes. Pero kahit ganun, hindi pa rin nalista si Pi noon. Lumipas ang mga buwan at si Pi ay dumaan sa matinding pagsubok. Bumaba po ang kanyang presyo mula $2.99 patungong all-time low nitong nakarang buwan. Marami rin ang nadismaya sa roadmap na inilabas nila at sa mga problema sa KYC. Ngayon, unti-unti nang pinapagana ni Pi ang kanilang mainnet wallets para sa KYC verified users. Isa sa mga ito ay ang mga pangunahing requirement bago malista ang isang token sa mga centralized exchanges gaya ni Binance. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi? Kung totoo nga na malilista itong si Pi kay Binance, malaking oportunidad po ito para sa atin bilang mga Pinoy na matagal na pong nagmina gamit ang ating cellphone. Marami po kasi sa atin ang nagsimula sa Pi nung wala pa itong presyo at umaasa na lang balang araw ay kikita tayo dito. Kapag nalista na ito kay Binance, magkakaroon na po ng liquidity. Ibig sabihin ay pwede na po tayo magbenta o bumili ng Pi sa mas ligtas at regulated na paraan. Pero pwede na rin kumita ang totoong market value ng token. Posibleng tumaas po ang presyo kung tataas ang demand, lalo na kung maraming baguhan ang pumasok kapag naging available na ito sa isang sikat na exchange. Pero dapat din po tayo maging maingat. Ang pagtaas po ng hype ay pwedeng sundan ng biglaang pagbagsak ng presyo kung puro speculation lang ang gumagalaw sa market. Kaya huwag po tayong basta-basta mag-all in. Mag-research muna tayo at planuhin natin ang ating galaw. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang nangyayari ngayon ay isang interesting at promising na development para kay Pi. Malayo na po ang narating ng project na ito mula nung ito ay magsimula bilang mobile mining app. Ang pagkakaroon ng movement sa Stellar at ang involvement ng Binance Wallet ay hindi po basta-basta. Pero hanggang walang official confirmation mula mismo kay Binance o sa Pi Network, dapat pa rin po tayong maging maingat sa ating expectations. Ang mundo ng crypto ay puno po ng chismis at saka hype. Maraming beses na po tayong nakakita ng ganitong senaryo na nauuwi lang sa wala. Kung totoo man ang lahat ng ito, magandang balita ito. Hindi lang sa mga nagmina ng Pi, kundi sa buong crypto community na naghahanap ng bagong oportunidad. Pero kung hindi pa rin ito totoo, isa lang itong paalala na ang patience ay mahalaga sa investing. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.